Levi, hindi naman natin kailangan ng label. Ang mahalaga, maganda yung samahan natin. Kung nagdududa ka pa sa nararamdaman mo, huwag mong madaliin ang sarili mo. Darating din yung tamang oras na sigurado ka na. May pangarap siyang hindi natupad. Ngunit dahil doon, ay natagpuan niya ang isang pag-ibig na hindi niya inaasahang babago sa kanyang buhay. Dear Amihan Stories presents Bachelor Series 5, Unexpectedly Yours, Doc. Written by Ate Samuha, 21. Mine! Sigaw ni Aurebia habang nasa likod pa rin ng attack line. Yours, Captain! Sigaw naman ng setter nila. Lumipad ang bola sa gitna ng attack zone dahil sa napakagandang pasa ng setter. Sandaling lumutang iyon sa ere na para bang hinihintay lang ang kanyang pag-atake. You can do it, Self! Umatras si Aurebia gamit ang natitira niyang lakas. Mabilis siyang tumakbo ng 5 hakbang bago lumundag na mataas upang salubungin ang bola. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao, binuwelo ang kanang kamay at buong lakas na hinampas ang bola. Parang kidlat itong bumulusok patungo sa court ng kalaban. Humalik ang bola sa mismong linya ng court. Sa pag-akalang lalabas iyon, ay hinayaan na lang iyon ng mga kalaban. Bolin! Sigaw ng line chat. Panalo! Agad na umulingaw-ngaw ang sigawan at iyawan sa loob ng gymnasium nang makuha nilang huling puntos na laban. Ngunit bago pa man makapagsaya ang kanyang mga kakampi, isang nakakangilong tunog ang umilingaw-ngaw mula sa kanyang pagbagsak. Ah! Impit niyan sigaw. Maling anggulo ang naging bagsak ng kanyang kanang paa sa matigas sa sahig. Agad siyang napaluhod bago tuluyang napahiga. Mahigpit na sapo ang kanyang bukong-bukong. Namutla ang kanyang mukha sa tindi ng sakit at bigla niyang hinabol ang kanyang hininga. Aray! Ang sakit! Kumirot ang kanyang dibdib kasabay ng matinding sakit na nararamdaman. Bilang isang atleta, alam niya kung gaano kaseryosong ganong uri ng injury. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang posibilidad na iyon na ang huli niyang laro. At hindi niya siya makakalaro sa finals. Aray! Aray ang paa ko! Unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Agad na naputol ang hiyawan sa loob ng gymnasium. Ang saya ng pagkapanalo ay napalitan ng takot at pag-aalala. Medic! Medic! Narinig niyang nagpapanik na sigaw ng kanilang coach habang patakbong lumalapit sa kanyang team. Nakapulupot ang kanyang mga kamay sa nasaktang paa habang namimilipit siya sa sakit. Players, huwag niyo muna siyang hawakan. Atras muna. Bigyan niyo siya ng hangin. Malakas na utos ng kanilang coach. Agad namang umatras ang kanyang mga kakampi habang ang medical team ay nagmamadaling pumasok sa loob ng court. Nanginginig siya habang pilit na pinipigilan ng pagluha. Ngunit sa bawat bahagyang galaw ng kanyang paa, ay tila mas lalo lang tumitindi ang sakit. Tumutulo na rin ang luha niya nang makita ang daddy niyang puno ng pag-alala. Daddy! Bago pa man makalapit ang mga medic, mabilis na humawi ang karamihan. Walang paligoy-ligoy na pinangko siya ng kanyang ama. Sa gitna ng luha at takot, mahigpit na kumapit si Aurebia sa leg ng daddy niya. Isinubsob ang mukha sa balikat ito na para bang kumukuha siya doon ng lakas. Kaya mo yun, anak. Nandito lang si daddy. Bulong ni Daddy Luis. Hinalikan pa siya nito sa sentido. Daddy, thank you po. Hindi alintana ng kanyang ama ang pagod o ang bigat niya habang buhat-buhat siya palabas ng court. Alam niyang ang mahalaga lang dito ay madala siya agad sa klinika upang masuri. Ngunit paglabas sila ng court, unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Wake up, anak. Aurebia! Naging malabo ang mga mukha at boses sa paligid hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Si Aurebia A. Alarcon ay isang sikat na volleyball player, varsity athlete at MVP ng kanilang universidad. Matapos ang Bachelor of Elementary Education, nag-enroll siya sa graduate school upang magamit ang kanyang 2 taong playing extension. Sa edad na 24, huling season na niya bilang varsity player bago tuluyan tuparin ang pangarap niyang maging guro. Sa kabilang banda,
Kalalapag lang ng eroplano na sinakyan ni Levi sa Mactan Cebu International Airport nang tumunog ang cellphone niya. Parts. Bungad niya habang naglalakad palabas ng airport. Where are you right now, Parts? Agad naman tanong ng kaibigan niyang si Walter sa kabilang linya. Kakalapag ko lang dito sa Cebu, Parts. Galing akong UAE, sa bahay ni Israel. I see. Bakit nasa Cebu ka, Parts? Dumiretso na ako dito dahil may conference akong dadaluhan bukas. May annual scientific meeting kami at speaker pa ako sa Asian Pacific Orthopedic Association. So, kailan ka makakauwi, Levi? Nako, next week pa, Parts. Bakit pala? Tanong niya. Ay, yung pinsan ng asawa ko, na-injure ang uncle niya. She needs a good orthopedic specialist. Pahayag nito. Walter, maraming specialist ang buturian sa Manila. Hindi mo na ako kailangang i-recommend pa. Parts, may tiwala naman ako sa'yo. Sino bang pinsan ng asawa mo? Si Aurebia Alarcon. Alarcon? Okay, Parts, Abeliera din siya. Abeliera? Pass. Wait, what? Akala ko ba agree ka na, Levi? Bro, mayaman ng mga Abeliera. They can get the best orthopedic specialist. Kaya nang magpabako sa kanila. Hindi porket nakapag-asawa ka ng Abeliera, ang problema nila ay problema mo na rin. Anya, napapisil pa siya sa tungki ng kanyang ilong. Hanggat maaari ay ayaw niyang mapalapit sa mga Abeliera dahil parang may sumpa silang magkakaibigan na kapag nadikit sa mga Abeliera ay tinatamaan na magaling. Hindi naman sa ganun, Levi. Mas may tiwala lang talaga ako sa kakayahan mo. That's why I'm calling you. Isa pa, bakit parang allergic ka sa mga Abeliera ha? Hindi ako allergic sa kanila. Tama nang kayo na lang ni Israel yung makapangasawa ng isang Abeliera. Narinig niya sa kabilang linya ang malakas itong tawa. Hindi mo ba alam, Ports? The Abelieras love only once, and they believe that destiny always leads them to the one meant for them. So what? Ano naman ang kinalaman ko riyan, Walter? Bahagya pang tumas ang kilay niya. Paswerte ka kapag isang Abeliera magmamahal sa'yo. Umikot ang mga mata niya at hindi na niya yon pinatulan pa. Tell them to make an appointment with me, Walter. Anya sa kaibigan, bago pa humabang usapan nila. Okay, ibibigay ko numero mo kay Tita Francesca. Huwag mo ako ipapahiya, Levi I'll trust you. Okay, Ports. Basta hindi lang ito spoiled brat katulad ng alaga mong Abeliera ha. Hindi mahabang pasensya ko katulad mo, Walter Enoch. Ang pasensya ko'y kasing ikli lang ng letra ng pangalan ko. Muli itong natawa sa kanya. Wow, naiya naman si Marcos sa'yo. Natatawang pahayag pa nito bago nagpaalam. Napailing na lang siya sa tinura ng kaibigan. Kung mayroon mang maikli ang pasensya sa kanilang magkakaibigan, ay si Marcos talaga yon. Siya si Dr. Levi Descaliar, isang orthopedic surgeon na nagtapos sa University of Oxford. Sa edad na 34, kilala siya sa kanyang husay sa arthroscopic surgery at paggamot ng sports-related knee at ankle injuries. Hindi man siya nakabasa sa Pilipinas, madalas pa rin siyang tawagan ng pamilya at mga kaibigan kapag nangangailangan ng kanyang tulong. Matagumpay siya sa kanyang karera, ngunit nananatiling single. Mas inuuna niyang trabaho kaysa sa pag-ibig at wala siyang panahon para sa mga babaeng mahilig sa drama. Kung sakaling matagpuan man niyang babaeng para sa kanya, umaasa siyang hindi ito magiging sakit ng ulo. Nang marating niya ang hotel kung saan siya mananatili ng isang linggo, ay tumunog na naman ang cellphone niya. Anong number? Kunot noon tanong niya, pero nang maalalang pinag-usapan nila ni Walter ay sinagot niya ang tawag. Good afternoon. Bungad ng kabilang linya. Is this Dr. Levi Descaliar? Yes, ma'am. Dr. Descaliar, I'm Miss Francesca Abeliera Alarcon. Can we schedule an appointment with you regarding my daughter's case? Malumanay nitong tanong. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. I'm sorry, Mrs. Alarcon. I'm not available right now, but I will do my best to visit your daughter next week. Sang hospital po pala. Nandito po kami sa Hospital, Doc. Okay, ma'am. Salamat po, Doc. No need to thank me, Mrs. Alarcon. Wala pa naman ako nagagawa para sa anak niyo. Just send me your daughter's information and medical records so I can forward them to my secretary. Alright, thank you again, Doc. Pagkuway nagpaalam na ito, kaya bumalik na siya sa ginagawa. Kinabukasan, pagkatapos ng agenda ni Levi ng araw na yon sa Cebu, agad siyang nag-book ng flight pabalik sa Maynila.
Isinantabi niya munang plano niyang pamamasyal sana. May pasyente pang naghihintay sa kanya. Binuksan niya ang cellphone at tinignan ang message na galing sa number. Aurevia Abeliera Alarcon, 24 years old. Case, ankle sprain. Napatango siya na mabasang information ng pasyente. Triple A ha? Agad niya iyong ipinasa sa sekretary niyang si Amanda para ito na yung gumawa ng schedule niya kung sakaling malala ang natamong injury ng pasyente at kung kailangan itong special treatment niya. Maya-maya ay tumawag nga ito. Yes, Amanda. Hello, Doc. Ngayon po ba ito? Yes. Pakitawagan at paki-inform ang Hospital na darating ako doon for my patient, Aurevia A. Alarcon. Copy, Doc. Pagdating niya sa ospital ng mga Montenegro ay inasisagad siya papunta sa private room ng pasyente dahil kilala na siya doon. Parts. Bungad sa kanya ng kaibigan niya si Walter. Kumunot pang noon niya dahil naroon ito. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Good afternoon po, Doc Descaliar. Sabay na bati ng mga kasama nito. Seryoso siyang tumango sa mga ito. Parts, ito pala sila Tito Luis at Tita Francesca. Pakilala ni Walter. Magandang hapon po, ma'am and sir. Bati niya sa mga ito. Tito, tita, si Dr. Levy Descaliar po, kaibigan ko. Formal na nakipagkamay ang mag-asawa sa kanya. Salamat sa pagpunta, Doc. Casual na sabi ni Sir Luis. Wala pong anuman, sir. Sige po, tita, alis na po ako. Paalam ng kaibigan niya bago tumingin sa kanya. Parts, thank you. Ingat, Parts. Nang pumaling si Levy sa pasyente, medyo napatas pang kilay niya. Nakaupo lamang ito sa hospital bed at may binabasang libro. Sigurado naman siyang aware itong nakarating na siya para suriin ito. Ngunit nanatiling walang imik at nagbabasa lang. Aurevia, nandito na si Dr. Levy. Batiin mo naman siya, anak. Malamyos ang boses sa sabi ng ina nito. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng dalaga dahil natatakpan niyo ng libro. Kusa nitong itinabi ang binabasa at unang tumingin sa paa niya bago dahan-dahang umakyat ang tingin sa kanyang mukha. Nang magtagpo ang mga mata nila, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Halos mapamura siya sa hindi maipaliwanag na reaksyon ng sariling katawan. Maikli ang buhok ng dalaga, hanggang leeg lang ang haba niyon. May malit itong mukha, mapupungay na mga mata, matangos na ilong, at natural na mapulang mga labi. Kahit walang kolorete sa mukha, hindi may kakailan likas itong kagandahan. Saglit niyang pinagmasdan ng babae bago muling ibinalik ang atensyon sa iniinda nitong paa. Hi, Doc. How have you been? Tanong nito, walang mababakas na emosyon sa boses. I'm good, Miss Alarcon. Formal na sagot niya, saka naglakad palapit dito. I will check you first. Ramdam niyang sinusundan siya nito ng tingin, pero hindi na niya iyon pinansin. Hinga muna ng malalim susuriin ko lang kung gaano kalala. Alright, Doc. Maingat niyang sinuri ang paa nito at agad napansin ang matinding pamamaga sa bukong-bukong. Sa tansya niya, posibleng may ankle dislocation ito. Ouch, Doc! Nang tignan niya ito ay nakangibi na. Binalingan niya mga magulang nito. Ano po nangyari sa kanya, sir? Kalmadong tanong niya sa ama nito. Kailangan niyang malaman ang history ng pasyente. Dahan-dahan itong pinasandal ang anak habang nakataas ang nasaktang paa sa foot sling bago nagsalita. She's a valuable player, Doc. Namali ang bagsak ng paa niya. I see. Has your daughter undergone a physical examination already, sir? Magalang niyang tanong. Yes, Doc. Hinihintay na lang namin ang resulta. Okay. Napatango siya habang sinusuri ang tuhod nito. Maingat niyang pinisil ang paligid niyon, ngunit napaigtad at napangiwi ang babae sa sakit. Agad siyang napatingin sa mukha ni Aurevia. Is it painful? A little bit. Sagot ito habang sumisenyas ng kaunti gamit ang mga daliri. Napatingin si Levy sa namumula nitong mga mata bago umiling. Little bit lang naman pala, napaka-OA. Bulong niya. Hey, I heard that, Doc. The injury is in your ankle, not your knee.
Bakit nakakaramdam ka ng sakit dito? Siyempre, pagkatapos sa maling pagbagsak ko, napalud agad ako. Kaya medyo sumakit din yung tuhod ko. Sagot ng babae. Nang magtagpo ulit ang mga mata nila, ay hindi niya inaasahan ang sunod itong ginawa. Pinaikutan siya dito ng mga mata bago pa siya bahagyang dinilaan. Napailing siya at binalik ang atensyon sa chart ng pasyente. Pasaway. Kapag ba may masakit sa'yo, Dok, hindi ka aaray? Kung kaya ko naman, bakit ko gagawin yun? Kahit kagating ka ng langgam? Nakatas ang kilay na tanong nito. Kumunot ang noon niya. Akala niya'y tahimik itong tao, pero madaldal din pala. Let me check your medical history first, Mr. Alarcon. Pero base sa nakikita ko, may posibilidad na may misalignment sa may bukong-bukong niya. O maaaring matindi lang talaga yung pamamaga. Hindi pa ako makapagbibigay ng siguradong assessment hanggat hindi ko nakikita yung x-ray results niya. Mahabang paliwanag niya sa mga ito. Doc, makakapaglaro pa ba ako sa finals next week? Bigla nitong tanong. Ano sa palagay mo, Doc? Usisa ng ama nito. Umiling siya. A 2-week recovery period is too short and could be dangerous if you return to playing Miss Alarcon. But Doc, hindi pwede. Kailangan kong... Anak, shh. Daddy, please. Pakiusap ni Aurebia sa dati nito. Makikitang pagsusumamo sa maganda nitong mukha at sa mga matang tila nagmamakaawa. Gustong-gusto nitong makapaglaro sa finals. Kitang-kita niyang pananabik at determinasyon sa mga mata ng dalaga, bagay na hindi niya inaasahang makaaantig sa kanyang puso. Anak, makinig tayo kay Dr. Descaliar. He's your doctor. Siya yung magpapasya. But Dad, pwede naman nating talian ng tip. Napahinto ito sa pagsasalita ng bumukas ng pinto at pumasok ang isang lalaking kamukha rin nito na marahil ay kapatid nito. Anak, huwag matigas ang ulo. Singit ang mami nito. Huwag mo munang isipin ang laro, anak. Ang mahalaga ngayon ay ang pagaling mo. Pag-aalo ng ama nito. Lumapit naman ang ginang sa kanya bago nagsalita. I will leave the decision to you, Doc. Nasa kamay niyong pagaling ng anak ko. We are not tolerating our daughter's stubbornness and eagerness to play. Mas gusto namin gumaling muna siya ng tuluyan at maging maayos ang kondisyon ng paa niya bago siya bumalik sa paglalaro. Nakita ni Levi ang pag-alala at pagsusumamo sa mga mata ng mga magulang ng kanyang pasyente. Dahil dito, nangako siya sa sariling gagawin ng lahat upang tuluyang gumaling at makabalik sa normal ang paa ng dalaga. Okay, ma'am. Sa ngayon, matindi pa yung pamamaga ng paa ng anak niyo. Kailan ko muna makita yung resulta ng x-ray. Kung may makita tayong hindi malinaw o may hinala na mas komplikadong pinsala, pagpapagawa tayo ng CT scan para makumpirma yung lawak ng injury. Habang wala pa yung resulta, hindi ko muna siya papayagang maglaro dahil maaaring lumala yung kondisyon ng kanyang paa. Mahinahong paliwanag niya. Habang wala pa ang resulta ng mga pagsusuri, hindi ko muna siya papayagang maglaro. Kahit simpleng sprain pang kalabasan, ang pagbabalik sa court ng hindi pa gumagaling ang paa ay maaaring magpalala ng injury. Ma'am, it's our finals. At alam niyo rin na last season ko na to. Please, Ma'am. Aurebia, please listen to Mommy. Singit ng lalaki. But Kuya Sep, Aurebia, please. Our priority right now is your recovery, not the game. I know how important it is for you to play in the finals, but you are more important to us. Mahinahon na pakikiusap ng kuya nito. Tahimik lang na lumuha ang babae at hindi na nagpumilit pa. It's okay, Via. Kapag nakalabas ng pasyente sa ospital, we will apply the RICE method. Rest, ice, compression, and elevation. Kailangan niya magpahinga at iwasan muna ang anumang strenuous activity. As of now, I don't recommend that she play in the finals. Paliwanag niya at tinignan ulit ang dalagang nakayuko na. Samantala'y hindi makapaniwala si Aurebia sa narinig mula sa doktor. Pakiramdam niya ay kumuha ang lahat ng pinaghirapan niya para sa nalalapit na finals. Nanghina siya, ngunit agad na hinawakan ng kanyang daddy ang kanang kamay niya at marahang pinisilyongan. It's okay, anak. Marami ka pang pagkakataong makapaglaro ulit. Meron pang Asian Volleyball League. Umiling siya. Pinunasan niya mga luhang patuloy na pumapatak bago mariing pumikit. Pilit tinatanggap ang katotohanan. Maaaring hindi na siya makasama sa pinakamahalagang laban ng kanilang koponan.
Alis na po muna ako, sir. Wika ni Dr. Descalya. Babalikan ko po kayo kapag lumabas na yung resulta ng x-ray. Kung may makita tayong hindi malinaw o may hinala na mas komplikadong pinsala, maaari din tayo mag-request ng CT scan bago tayo magpasya kung maaari na siya ma-discharge. Sige, Doc. Thank you. Tugon ng daddy niya. May re-reseta rin po akong gamot para sa pananakit at pamamaga. Isusulat ko po yan sa medication chart para maibigay ng nurse sa tamang oras. 2 beses po sa isang araw ang pag-inom. Tumango na lang si Aurelia. Kahit hirap na hirap siyang tanggapin ang sitwasyon. Napalingon siya sa doktor. Matibang titig nito sa kanya. Sa hindi malaman na dahilan, ay bigla siyang kinabahan sa presensya nito. Nakasuot ito ng puting coat na nakapatong sa itim nitong long-sleeve shirt. Maayos at malinis ang ayos ng buhok nito na lalo pang bumagay sa seryoso at matigas itong ekspresyon. Makapal ang mga kilay, matalim ang mga mata, matangos ang ilong, at may natural na mapulang labi. Sa unang tingin pa lang, makikita ng maras at profesional itong tindi ang gwapo niya. Anya sa isip. Makalipas ang ilang sandali, narinig niyang pagbukas at muling pagsara ng pinto. Napabuntong hininga na lang siya. Lumipas ang 1 linggo, nasa bahay na si Aurelia, ngunit nakasuot pa rin siya ng fiberglass cast sa kanang paa, na mismong si Dr. Levi Descaliar ang naglagay bago siya pinalabas ng ospital. Nasa hardin sila ng araw na yon nang dalawin siya ng pinsan niyang si Verona, na kasalukuyang nasa Pilipinas. Ate Via, alam mo ba, hate na ako ng mga tao. Malungkot na kwento nito. What? Why? Hysterical niyang tanong. Sa gulat ay naangat niya ng bahagya ang kanyang paang nakakast, kaya nasaktan siya. Aray! Oh, hinahinay lang Ate Via, kalma! Sinimangutan niya ito. Kagatin kaya kita riyan. Ikaw yung dumadaldal sa akin ng mga negatibo tapos sasabihin mong kalma? Naku, Garmaniego, ito nga ate oh. Pinakita ni Verona ang trending sa SOCMED at napanganga na lang siya nang mabasa sa cellphone ang negatibong nangyari sa launch event ng pinsan. What happened? Mapait itong ngumiti at yumuko. Shooting accident. Malungkot at tugon nito. Ginagap niyang kamay nito at nginitian. Verona, huwag mo silang intindihin. Siguro ate, hindi mo na ako uuwi rito sa Pilipinas. Mainit ang pangalan ko sa SOCMED. Masyado mo kasi ako mahal, princess. Hindi mo naman talaga ako kailangang puntahan eh. I'm sorry dahil sa akin kaya ka nahihirapan. Hingi niya ng paumanhin. Marahan niya itong tinapik sa pisngi. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ni Verona ang launch event nito dahil sa pag-alala sa nangyari sa kanya. Malakas ka sa akin ate, love na love kasi kita. Sabi nito at iyakap siya na mahigpit. Mamimiss kita Ate Via. Naramdaman niya ang paggalit nito sa tuktok ng ulo niya kung kaya't napapikit siya. Mabait at malambing kasi ang nakababata niyang pinsan. Isang tikim ang nagpahinto sa kanilang dalawa. Mabilis na kumala si Verona at nakangiti nitong binalingan na lalaking kadarating lang. Good morning po, Doc Levi. Medyo nagulat siya dahil kilala nitong doktor niya. Good morning too. Miss? Verona po. Verona Antonia Abellera Garmaniego. Pakilala ng pinsan niya sa lalaki. Napanghiwi siya sa haba ng binanggit itong pangalan. Kunod noong tinitigan nito ng binatang doktor. Garmaniego, the brand ambassador of VG Fashion. Viral last Verona, pwede mo na kaming iwan. Putol niya sa sasabihin sana ng binata. Nakita niya kasi kung paano yumuko ang pinsan. Alam niyang sinisisi na naman ito ang sarili. Tumingin ito sa kanya at pilit ang umiti. Okay lang po ate. Yun naman po talaga yung totoo eh. No, don't blame yourself. You didn't do anything wrong, princess. My bad. Sambit ni Doc Levi. Parang gusto niya itong pagalitan. Okay lang po yun, Doc. Nothing to worry. Malumanay na sabi ni Verona bago muling bumaling sa kanya. Ate, ingat ka palagi ha. Hindi mo na tayo magkikita. Mamimiss kita na sobra. Muli itong yumakap at ramdam niyang bigat na daladala nito pauwi sa Italia. Me too. I'm gonna miss you. Bye-bye ate. Pagaling ka ha. Ikaw din, princess. Doc, pagalingin mong Ate Bia ko ha.
Gusto ko pa siya makita maglaro sa international competitions. Yes, I will. Tugon ni Doc Levy. Nang tumalikod na si Verona ay napapikit siya. Silang dalawa na lang ng doktor ang naiwan sa kanyang silid. Wipe your tears. Hindi maganda yung umiiyak kung may umaalis. Napamulat siya na magsalita ang lalaki. Agad niyang pinunasan ng luha sa pisngi. Hindi niya akala ay nalumuluha na pala siya. Naaawa kasi siya sa kanyang pinsan. Bata pa lang ito pero hinaharap na nito ang matinding dagok sa buhay. Iyakin ka no? Malditong tanong ng binata. Pinukulan niya ito na masamang tingin. Kung wala kang maganda sasabihin, mas mainam na huwag ka na magsalita. Buwelta niya rito. Itinaas niya ang kanang kamay at pinakitang kamao. Gusto niyang bigwasan ng lalaki dahil feeling niya iniinsulto siya nito. Oh, relax. Nagtatanong lang naman ako eh. Masyado ka namang high blood. Nito, itinaas pa 2 kamay. Simbolo na hindi ito papatol sa kanya. Whatever. Sagot niya saka ito inirapan. Literal na pinakita niya sa lalaki ang kamalditahan niya at pagkairita. Anyway, I'm here to check your injury, Miss Via. At sino ka para tawagin akong Via, Doc Levy? Clues ba tayo? Address me by my name as Miss Alarcon. Okay, Miss Alarcon. Good. Maldita. Hey, I heard that! Sigaw niya ngunit nagkibit-balikat lamang ito. So, let's proceed with checking your injury. Let me examine it first. Hindi na muling kumibo si Aurebia. Hinayaan na lang niyang doktor na suriin ang kanyang paa. By the way, na-check ko na yung CT scan mo. Mainam. Matabang niyang sagot. I have some questions. Just answer them based on what you're feeling. First, may pamamanhid ba o tusok-tusok na pakiramdam sa mga daliri ng paa mo? Yes. How about this? Nagkukulay asul o violet o namumutla ba mga daliri mo? No. Ganun pa rin ba katindi yung sakit kahit umiinom ka na ng pain reliever? 50% na lang. Nakakaramdam ka ba ng matinding init o hotspot sa ilalim ng cast? Yes. Huminga ng malalim ang binata at tumingin sa kanya. Kapag nagtatanong ito ay sinasagot niya ng walang gana. Isang tanong, isang sagot. Iyon ang naging sistema nilang dalawa ni Doc Levy. I would like to undergo an MRI scan, Miss Alarcon. MRI? Kunot noon tanong niya. Tapos na ako sa X-ray at CT scan. I need to check your soft tissues, such as your ligaments, tendons, cartilage, and muscles. I want to make sure we're not missing a severe ligament tear or a bone bruise that doesn't show clearly on the other scans. Sige. Okay, wag mong kalilimutan na mga gamot mo, Miss Alarcon. Update me if may maramdaman kang kakaiba, especially if the pain gets worse. Here's my number. Kinuha niyang tarheta at saglit lang tinitigan. Alright, Doc. I'll see you 2 weeks from now. Lalabas muna ako ng bansa. Pagbalik ko, dapat may resulta ng MRI mo, okay? Wika nito. Okay, thank you. Good. Marunong ka pala magpasalamat, to. Napatingin siya sa lalaki. Abala pa rin ito sa pagsusulat sa prescription pad. Siyempre naman, basta para sa kapakanan ko. Here's my referral. Iniabot ito sa kanya ang papel na may nakasulat na doctor's request. Mauna na ako. Hindi na siya umimik nang tumalikod dito. Sa halip, binasa niya nakasulat sa referral. MRI of the ankle, foot, suspected grade 3 ATFL ligament tear? Malala ba to? Makalipas ang ilang araw, saka lamang nagpa-MRI si Aurebia. Pinagsabay na niya ang mga lakad niya dahil balak din niyang dumiretso sa final game ng kanilang universidad. Hindi na siya nagreklamo, kahit hirap maglakad at nakasaklay habang pumapasok sa loob ng Coliseum. Gusto pa rin niyang mapanood ang team niya na maglaro. Nang makahanap siya ng magandang pwesto, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Akala ko nakalimutan mo na ako, Francie. Nagtatampong bungad niya sa collar. Ate Via, how are you? Tanong ng nasa kabilang linya, halatang may pag-alala sa boses ito. I'm not good. Wala akong rebound eh. Malungkot niyan sagot. Oh, I'm sorry dahil wala ako riyan sa tabi mo. But I'm on my way. Where are you pala? Coliseum. What? Bakit nasa Coliseum? Gulat na tanong nito.
Hala ka Ate Via, wag mo sabihing maglalaro ka. Ay manonood ka lang naman 'di ba? Relax, manonood lang ako. Hindi naman ako baliw para maglaro ng nakakas at nakasaklay. Sagot niya. Ay good, akala ko naman tatakbo ka ulit papasok sa court. Tignan mo nga naman, parang wala kang trust sa akin ha. Gusto mong kagatin ulit kita tapos bilangin mo? Nagtawanan pa silang magpinsan nang maalala ang kanilang unang tagpo. Hindi naman sa walang tiwala ako sa'yo ate. Kilala kita. Ikaw yung tipong kahit may isang paa lang pipilitin pa rin maglaro. Grabe ka naman sa akin, Prancy. Mas grabe ka. Kaya mag-iingat ka dyan. Kapag nalaman ni Doc Levy na nasa Coliseum ka, baka sermonan ka na naman. Bakit pa parang mas takot pa kayo sa doktor ko kaysa sa akin? Mahali ko sa isang yun. 2 weeks pa raw kami magkikita. Ha? Magkikita? Magkikita kayong dalawa? I mean to say, 2 weeks bago siya babalik sa bahay para suriin ulit ako. Kala ko kung ano na At ano naman yung iniisip mo, Francie Bulol? Hoy te, hindi na po ako bulol ngayon ano. Pupunta ako dyan, magiging nurse mo ako for today at sasamahan kita. Okay, fiancé, Francie. Pabirong tawag niya sa pinsan. See you po, Ate Auyubia! Natawa ulit ito kung kaya't napailing lang siya. Maya-maya pa'y nagsimula ng laro. May mga bumabati pa sa kanya at nakangiting tinatanguan niya lang ang mga ito. Sa kabilang banda, hindi na maipinta mukha ni Levy. Kasalukuyan na siyang nagmamaneho patungo sa mansyon ng pamilya Alarcon. Kahit wala pa sa schedule niya, ay bumalik siya sa Maynila at napauwi siya nang wala sa oras. Galing siya sa England. Magbabakasyon pa sana siya pero nag-aalala siyang hindi siya sinunod ni Aurebia. Wala kasi itong update. Ay, abang abelyera talaga ang titigas sa mga ulo. Naiiling niya sa bid. Hindi na siya nakatiis. Siya nang tumawag sa dalaga. Mabilis naman itong sumagot. Oh, Francie, nakarating ka na ba? Nandito ako sa likod ng team bench. Agad niyang inilayo ang cellphone sa tainga nang marinig ang ingay sa kabilang linya, parang mahiyawan. Hello, where are you right now, Miss Alarcon? Ha? Hindi kita marinig, Francie. Hello? Hello, Shopee? Bigla na lang nitong ibinaba ang tawag bago pa siya makasagot. Anak ng pitong pating! Muli niyang tinawagan ng babae, pero hindi na niya ito makontak pa. At talagang tigas ng ulo. Pumunta pa talaga sa final game. Hindi nila nagpahinga sa bahay nila. Sunod niyang tinawagan ng mga magulang ni Aurebia na hindi aware sa paglabas ito. Ibinigay sa kanyang address kung saan ang final game na gustong-gusto nitong salihan. Siya na mismo ang susundo rito. Tama ba ako nang narinig kanina? Team bench? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagdating niya doon ay medyo humupa ng hiyawan ng mga tao. Hindi naman siya nahirapan sa paghahanap. Nakaupo nga ito sa likod ng team bench. Malalaki ang bawat takbang niya patungo sa dalaga na agad naman siyang napansin. Ha? Doc Levy? Sambit ito sa pangalan niya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo ha? Masungit niyang tanong. Nang makalapit siya ay pinitik niya ito sa noo. Aray, why did you do that? Sinabihin pa kitang lumabas at pumunta rito Hindi ka pa nakaka-recover. Sa gusto ko manood Hindi na nga ako makapaglaro, babawalan mo pa ako manood. Matapang na sigaw nito at pinanlalakihan pa siya ng mga mata. Yes, pagbabawalan talaga kita dahil pasyente kita. Sigaw niya at muli niya itong piniti. Aray! Nakakadalwa ka na ha? Reklamo nito pero agad niya itong binuhat. What? Doc Levy, ibaba mo ko! Napapatingin na sa kanila ang mga taong nanonood. Nagtataka sa kanilang dalawa pero sinabi niyang doktor siya at kailangan niyang iuwi ang kanyang pasyente. Stay still, Miss Alarcon. No! Gusto ko manood! Ibaba mo ako sabi Nagpupumiglas ito pero hindi siya nagpatinag. Nang magsimula siya maglakad ay naramdaman niyang may bumaon sa balikat niya. What are you doing, Aurebia? Nagtataka niyang tanong at nang mapagtantong ginawa nito ay mariin siya napapikit. Ibaba mo kasi ako! Muli pang bumuon ang ngipin nito sa balikat niya. Hindi na sana niya yon papansinin pero sunod itong kinagat ang braso niya. Doon na siya napamura. Hindi lamang pala ito atleta, para itong ipinanganak na vampira, kaya wala siyang nagawa kundi pagbigyan ito. Fine,
Pagbibigyan kita pero hindi pa rin tayo magtatagal dito. Inis niyang sigaw at malapad nang ngumiti ito. Maraming salamat, Doc Levy. Maraming salamat po. Napaiwas siya ng tingin nang maramdaman ang kabog sa kanyang dibdib. Nagiging abnormal ang heartbeat niya tuwing kasama ang dalaga. Mas dumoble iyon nang ngumiti pa ito sa kanya. Umupo na lang siya sa tabi nito at maya-maya ay dumating ang pinsan nito na agad din siyang nakilala. Doc Levy, ano yan? Inosenteng tanong ni Francie. Napansin siya nito na sinuri niyang kinagat ni Aurebia sa balikat niya dahil naramdaman niya ang pag-apdi noon. Nothing. Tamad niyang sagot, ngunit sumilip din ito at napasinghap. Parang kagat yan ng Oh! Napatakip ito sa bibig at tumingin sa dalagang patay mali siyang tumingin lang sa kanya. At ang makulit niyang pasyente ay dinilaan lang siya at inirapan. Isip bata. Komento niya, natawang pinsan nito. Bakit mo naman siya kinagat, ate? Malay ko sa kanya, hindi ako may gawa niya, no? Tanggi nito, bago pinag-cruise sa mga braso sa dibdib. Ang dami niyang kagat sa balikat, Ate Via. Don't mind her. Nakaismida sabi niya. Hindi sinabi ni Levy na tatapusin nilang laro. Ngunit tuwing sinusubukan niyang sabihan nitong umalis sa sila, ay umuurong ang dila niya. Kitang-kita kasi niya ang saya sa mga mata nito kahit hindi na ito makakapaglaro. Sorry po, Dok ha. Makulit talaga yan si ate ko. Wika ni Francie na may dalang saklay. Ngayon ay buhat-buhatan niya si Aurebia na hindi magawan tumingin sa kanya. It's okay. Hindi na bago sa akin na magkaroon ng pasaway na Napaubos siya ng higpitan nito ang kapit sa kanyang leeg. Aurebia! Bilisan mo nalang maglakad, Dok. Naiinitan na kaya ako. Mahinang sabi nito. Sino ba nagsabing, sisisihin mo na naman ako? Tanong nito. At nang magtamang mga mata nila, ay napalunok siya. Whatever. Nang makarating sila sa parking area, ay itinuro niya sa pinsan nito ang sasakyan niya. Binuksan nito ang backseat at doon niya maingat na sinakay si Aurebia. Dahan-dahan, Dok. Parang maiiyak na ito. Maingat niya itong hinawakan sa kanang paa. Na kaya mong magsaklay papunta sa gym pero sumakay sa kotse, iiyakan mo? Ingin ko lang naramdaman ulit ang sakit, Dok eh. Huwag mo na itong uulitin Mag-focus ka sa pagpapagaling. Marami nag-aalala sa'yo. Mahinahon niyang paliwanag, saka inayos ang seatbelt nito. Okay. Nauutal itong tugon. Nang balingan niya ito, mabilis siyang napaatras. Ilang dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila at agad niyang nalanghap ang banayad na halimuyak na nagmumula rito. Ate, Doc Levy, sige po, mauna na ako. Paalam bigla ni Francie. Ano? At saan ka naman pupunta, Francie? Akala ko ba magiging nurse kita ngayon? Mahinang humagikik si Francie at kumaway. Hindi mo na kailangan ng nurse, ate. May doktor ka na. Sige po, see you later. Francie, saan ka pupunta? Susumbong kita kay Daddy. Che, may daddy na rin ako ngayon, Ate Auyubia. Natatawan sigaw nito. Saka kumaripas ng takbo. Ay, ang batang yun talaga. Iwan ba naman ako dito? Eh, what are you talking about? Kasama mo ako. Singit niya at umirap na naman ito. Sesermunan mo na naman kasi ako, Dok eh. Nakangusong sambit ito. Eh, pasaway ka kasi. Matigas ang ulo mo. Bad ka. Nambubuli ka ng pasyente mo, Doc Levy. Tara na nga. Marahan niya sinarang pinto at umikot sa driver's seat. Akala ko ba, see you in 2 weeks tayo? Di ba sabi mo pupunta ka sa ibang bansa? So bakit nandito ka na agad, Doc? Hindi mo ako in-update tungkol sa injury mo. Priority kong pagaling ng pasyente ko. At kahit ang MRI mo nung huli, hindi mo malang pinasa o pinakita sa akin. Paano kita magagamot ang maayos kung hindi tayo nagtutulungan? Mahinahon niyang tanong bago ito sinulyapan mula sa rearview mirror. Dumaan kayo ako kanina sa ospital. 3 days daw bago lumabas yung resulta. Sinabi kong emergency. Sa loob ng 1 linggo ngayon mo lang ginawa? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ano bang ginagawa ng mga magulang mo? Sabi nila babantayan ka nila. Huwag mo sisihin ang parents ko, Doc Levy. Ako lang yung pasaway, okay? So, idaamin mo ng pasaway ka? Opo, Doc. Tumatangon sabi nito. Napailing siya. Lalo na't nagawa pa nitong ngumiti. Samantala, pagdating nila sa mansyon, nakaabang agad ang mami at daddy ni Aurebia sa gate.
Si Doc Levy pa rin ang bumuhat sa kanya papasok. Parang naging komportable agad siya dahil nagawa pa niyang sumandal sa dibdib nito. Amoy na amoy niyang matapang na pabango ng binata. Doc Levy, alagang gym ba yung katawan mo? Nakangisi niyang tanong na nagpasalubong sa makapalitong kilay. What? Mula pa roon sa Coliseum, pati dito sa bahay. Kanina mo pa akong binubuhat. Hindi ka ba nabibigatan sa akin? And so what? Napanguso siya sa naging sagot nito. Ang suplado mo naman, Doc Levy. Hindi na ito umimik pa. Inayos na lang ang pagkakaupo niya sa kama. Nilagyan pa ng una ng likod niya para makasandal siya doon. Anak, bakit ka naman lumabas? Tanong ng mami niyang kapapasok lang sa loob ng kanyang kwarto, kasama ng daddy niya. Ma'am, gusto ko pong manood ng final game namin kahit hindi na ako kasali. Magalang niyang paliwanag. Kala ko hindi titigas ang ulo mo kapag walang nakabantay sa'yo. Ayaw mo pa naman nun, pero lumabas ka pa rin mag-isa. Malungkot na sabi nito. Hindi mo rin sinabi sa amin na kailangan mo palang magpa-MRI. Tapos kailangan pa palang maipasa ang resulta kay Doc Levy. Singit ang daddy niya. No, Sir Luis, please don't blame her. It was my mistake. I should have informed you as her guardian instead of telling the patient directly. Right now, all she needs to do is focus on her recovery and it's our job to support her. Magalang na singit ni Doc Levy. Bahagya pa siya nagulat dahil parang kanina lang ay pinapagalitan siya. Ngayon, ito na mismong umakong may pagkakamali rin ito. Take a rest first, Aurebia. Paalala nito sa kanya bago inayang kausapin sa labas ang parents niya. Inabot na lang niyang libro at nagbasa. Hindi nagtagal ay bumalik din ito. Uuwi ka na ba, Doc Levy? Usisa niya. Yes. Babalik ako rito kapag lumabas na yung resulta ng MRI mo. Ako nang tatawag sa ospital, okay? Huwag matigas ang ulo, Aurebia. Kailan mo pa ako tinawag sa pangalan ko, Doc Levy? Naniningkit ang mga matang tanong niya. Huwag mo nalang kalimutan ng mga paalala ko. And by the way, hindi mo ba sinave ang contact number ko last time? Binigyan kita ng calling card ko. Nakalimutan ko, Doc. Ako yung tumawag sa'yo kanina. I-save mo yan at sumagot ka kapag may tinatanong ako. Oh, okay. Kinuha niya ang cellphone sa sling bag at chinek ang tumawag kanina. Unregistered number yon. Tinawagan niya kaya tumunog ang cellphone nito. Save it. Sagutin mo muna, Doc. Gusto ko i-make sure na number mo yan, oh. Ayoko ma-scam o makareceive ng kung ano-anong text messages sa mga taong hindi ko naman kilala. Umikot ang mga mata nito na halos magpatawa sa kanya. Yes, Dr. Levy Descaliar speaking. Hi, Doc. This is Aurebia Alarcon. From now on, binibigyan na kita ng permiso na tawagin akong Aurebia. Nakangiti niya sabi. Bahagyang tumaas ang sulok ng mga labi nito. Inaasahan niyang ngingiti ito pero nagkibit-balikat lang ito. Alright, I have to go now. Take care ha, aalagaan mo pa ako. What? Kunot noon tanong nito. Nabigla pa yata sa sinabi niya. Dok, ang sabi ko mag-ingat ka kasi pagagalingin mo pa ako, di ba? Whatever. Attitude ka, Doc Levy ha? Umiling ito at lumapit sa kanya. Tinanggal ang librong hawak niya. Rest. Mariin na sabi nito. Nag-thumbs up lang siya bago siya nito iniwan sa kwarto niya. Lumipas ang ilang araw. Mabilis na nabagot si Aurebia sa bahay nila habang nagpapagaling siya. Kaya habang hinihintay ang pagdating ng doktor niya, na tumawag at nagsabing pupunta ngayon dahil nakuha na nitong resulta ng kanyang MRI. Naisipan muna niyang lumabas upang bumili ng ice cream. Ma'am Aurebia, mapapagalitan po kami ni Sir Luis. Dito na lang po kayo't kami na yung bibili. No ate, ayos lang ako. Ako na lang po. Gusto ko rin po lumabas eh. Ngingiti-ngiting wika niya. Tuloy-tuloy ang paglalakad niya habang nakasaklay. Pero Ma'am Aurebia, walang pero-pero. Ako na pong bahala. Singit bigla ni Doc Levy, kaya nanlaki ang mga mata niya. Umalis na rin ang dalawa nilang kasambahay. Doc Levy, ikaw pala. Akala ko mamaya ka pa darating. Yeah. And where do you think you're going, Aurebia? Bibili lang ako ng ice cream sa labas. Mainit kasi eh. Bigla ako nag-invalid reason. At sabihin mo, gusto mo na naman lumabas. You know you can't. And why not, Doc?
Ang boring na sa bahay eh. Hindi maganda yung resulta ng MRI mo. Confirm ang grade 3 ATFL ligament tear. May punit din sa ilan pang supporting ligaments at may bone bruise sa talus. Pinilit mong maglaro ng finals sa malaking posibilidad na tuluyan mo nasirang bukong-bukong mo. Kaya hindi ko minamadali ang paggaling mo. Ganun kalala? Tumango ito, kaya napahinga siya ng malalim. Tara na sa loob, kakausapin ko pa yung mga magulang mo. Wala sila, may pinuntahan sila mami at daddy. Kaya ka ba lalabas dahil wala ang parents mo? Aurebia, pinayuhan na kita, di ba? Dahan-dahan na itong lumapit at humawak sa braso niya. But I really want to buy some ice cream and eat it there. Please let me to. Nagsusumamong sambit niya hanggang sa mapapikit na lang ito. Ilan ba ako mananalo sa'yo, Aurebia? Lumapad ang ngiti niya sa narinig. Malakas ako, di ba? Anya bago kumindat. Napapailing na lang ito sa kanya. Nagtataka pa rin sa kanyang sarili si Levi kung bakit napapayag siya sa kagustuhan ni Aurebia. Lumungkot kasi ang ekspresyon ng maamo nitong mukha at nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Tila hindi niya kayang makita ang ganoong reaksyon nito. Happy now? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Ngumiti ito at nag-thumbs up. Thank you, Doc Levy, dahil sinamahan mo ko dito. Why do you always refuse to do what we tell you? Ay, ano ba yan, Doc? Kakain na nga lang ako ng ice cream eh, may kasama pang sermon. Nakangiwi nitong tanong. Forget it. Kumain ka na lang, baka matunaw pa yung ice cream mo. Iyakan mo pa yan eh. Mahina itong tumawa sa komento niya. I'm not iyakin na. Change topic na lang tayo. Was that the reason you decided to study again? Because you dreamed of playing for the national team, Aurebia? Huh? Join the national team? No. I just wanted to play and finish my season. After that, I will focus on my career. Maging guro? Bakit mo pinili ang profession na yun? Gusto ko magturo sa mga bata. You know, Doc Levy, role model ko ang daddy ko. Compared to my mom, who came from a wealthy family, my dad worked incredibly hard. He put himself through school, and he achieved all of his dreams through perseverance and hard work. As you can see, gusto ko sumunod sa ipak ng daddy ko. I see, you're daddy's girl. Gusto ko lang namang maging proud sa akin ng mami at daddy ko. Pero dahil sa kagustuhan ko maglaro, heto yung nangyari sa akin. Malungkot na sabi nito. Nagsisi ka ba? Tanong niya ngunit umiling ito. Nope, why would I? Kapalaran ko na nangyari sa akin, oh. Maiwasan ko ba? Naniniwala ka na plano, kapalaran mo talaga yun, Aurebia? Yup, at hindi mo naman kailangang maunawaan agad ang plano ng tadhana. Minsan, sapat na magpatuloy. Dahil darating yung araw na maiintindihan mo kung bakit kinailangan mong masaktan. At isa pa, nakilala kita. Nang umiti na naman ito, nakaramdam siya ng init na unti-unting kumalat sa buong mukha niya. Hindi niya inaasahang ganoon katindi ang epekto ng dalaga sa kanya. Napatikim siya at umilin. Mabilis sa lumipas sa mga araw at buwan hanggang sa umabot ng 1 taon. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo ni Aurebia sa bukong-bukong nito, sumailalim ito sa mahabang gamutan, physical therapy at rehabilitasyon sa ilalim ng pangangalaga niya. Parts. Bati niya sa kaibigan niyang si Nicholas. Nasa bar sila ng gabing yun. Nag-message kasi ito na gusto raw na makakausap kaya dumaan siya. Parts, thank you for coming. Emosyonal nitong sabi sabay abot ng isang baso ng alak. Tayo lang ba? Tanong niya bago lumago. Wala pang iba. Mukhang pasan mo ang mundo, Nick. Parts. Sabay na bati ni Liam at Israel pagdating ng mga ito. Anong ganap? Tanong agad ni Liam habang kumukuha ng maiinom. Nakakapagod mag-alaga ng chicken, pare. Natatawang sabi ni Nicholas. Napailing na lang siya nang maramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone niya. Inilabas niya yon at napatas ang kilay nang makitang may mensahe mula kay Aurebia. Naging malapit na kasi sila sa isa't isa. See you later, alligator. Napailing siya nang makitang emoji bago nag-reply. I'm here at BS Bar. Mabilis din ang sagot nito. In a while, crocodile. What?
Kasunod niyon ay isa na namang mensahe. Give a hug, ladybug. Napangiti siya sa kakulitan ng dalaga. Okay, I will give you a hug tomorrow. Blow kiss, jellyfish. Ang kulit talaga ng isang ito. Good night, Via. It's past 10. Ngunit hindi pa rin ito tumigil. See you soon, Big Baboon. Hindi niya napigilang matawa ng malakas sa huling mensahe. Agad naman siyang tumigil nang mapansing nakatingin sa kanya mga kaibigan. What? Seryoso niyang tanong. Sabay-sabay naman nagturo ang mga ito sa likuran niya. Automatic siyang napalingon at nagulat nang makitang naroon sina Walter at Marcus. Bakit ka nasa likod ko? Out the door, hindi na. Sure. Pakantang sabi ni Walter habang tinatapik ang balikat niya. Take care, polar bear. Wave goodbye, butterfly. Singit naman ni Marcus habang kumakaway bago umupo sa tabi niya. Natawan lahat. Sus, naiya naman kami sa pasensya mo kasing ikli ng pangalan ko. Natatawang bulong ni Walter. Shut up, bro. Sita niya sabay marahang siko rito. Sa halip na masaktan, niyakap lang siya ni Walter na mahigpit. Walter! Nako, siguradong na-inlove sa isang abelyera plus garmanyego. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Marcus nang bigla siyang mabulunan. Nagtatakang napatingin sa kanya mga kaibigan niya. Abelyera plus garmanyego? Tanong niya habang inuubo pa rin. Anong klaseng pag-inom yan, Parts? Mahinang sita sa kanya ni Liam. Tumawa si Walter habang tinatapik ang likod niya. Abelyera plus alarko ng sayo, Levi. Para kay Nick yun. Walter! Sa halip na tumigil, kinagat lang siya ni Walter sa balikat. Aw! O diba, ganyan din ginagawa sa'yo? Natatawan tanong ni Israel. Nako bro! Singit ni Marcus. Unahan mo na yan. Kapag nagtopak ang alligator mo, baka maglaho rin yan gaya ni Francie. Shut up, Marcus! Saway ni Israel. We're here for Nicholas. Agad ding naging seryoso ang lahat at si Liam ang unang nagsalita. So, what's the agenda? Napayuko si Nicholas bago uminom ng alak. So, alam ko may idea na kayo, lalo ka na Marcus. But I have something to tell you, and I need your advice. What is it? Tanong niya sa kaibigan. Tahimik silang nakinig habang nagsasalita si Nicholas. Nang matapos ito, pinayuhan nila itong ayusin muna ang sitwasyon sa pamilya ng yumao nitong nobya bago muling pumasok sa isang seryosong relasyon. Hindi niya tuloy maiwasan ang sitwasyon nila ni Aurebia. Trabaho lang sana, subalit napamahal pa. 5 down, 1 to go? Natatawa niyang tanong. Oy Levi, anyari na sa'yo, Parts. Tumatawa ka na lang dyan na mag-isa. Sino pa mga babaeng abelyera? Baka nagka-interest ka bigla, Levi. Last time I checked ay parang allergy ka sa pamilya ng asawa ko. Naiiling na sabi ni Walter. 3 na lang yata silang natira. Nakangising sabi ni Israel. Actually, 4 kung nakuha mo na yung isa. Eh di, 3 na lang sila. Siguro naman Lia, mula kang kilala na isa sa 3 yun, di ba? Paninigurado niya sa kaibigan. Mali ko sa kanila. Kibit balikat sabi nito, ngunit nakakunot lang ang noo at umiiwas ng tingin sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at inuman. Saglit na kinalimutan na muna ni Levi ang nararamdaman niya para sa dalaga. Natapos ang gamutan ni Aurebia, hindi ba siya makababalik sa paglalaro? Ngayon ay makakapaglakad na siya ng walang saklay. At simula noon ay hindi na nagpakita sa kanya si Doc Levy. Kasalukuyan siyang nasa cafe, kasamang best friend niyang laging missing in action, si Valis Cordero. Ngayon lang siya nakita dahil pagkatapos ng graduation nila ay nagpaalam itong aalis at hindi muna sila magkikita. So, Via, kumusta ka? I'm fine, Vey. Bakit ngayon ka na nagpakita sa akin? Nakasimangot niyang tanong dito. Sorry hindi ko rin kasi alam yung nangyari sa'yo, Via. Paano ko sasabihin sa'yo kung hindi ka naman active sa social media mo? Tinuloy mo ba yung plano mong magturo sa isla na malayo talaga sa city? Via, wala pa akong lisensya. Sabay na ba tayong mag-take ng board exam, then mag-review, tapos, Mia ka na naman. Saan ka na pupunta after that? Pinagtasan niya ito ng kilay.
Magsasalita pa sana siya nang mahagip ng paningin niya si Doc Levy. Agad siyang napatayo. "What's wrong, Bia?" Si Doc Levy. Tugon niya ngunit naningkit ang mga mata nang makitang may kasama ito. "Ah, yung gwapong doktor mo?" Hindi niya pinansin ang kaibigan. At hinintay niya lang mapatingin sa gawin niyang binata. At hindi naman siya nabigo. Subalit umiwas agad ito ng tingin at nilampasan ng mesa nila na para bang hindi siya nito kilala. "Hey, Via!" Hindi niya ako pinansin. Balungkot at sampit niya. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. "Nako, Via Bes, wag mo nang pansinin yung doktor na yan. Gwapo lang siya pero suplado naman." Hinila siya nito paupo. "Ano, mabait na kaya siya, Vey?" "Lah, pinagtanggol pa nga. Tama na nga yan. Sa akin ka na lang mag-focus, lovey-dovey." "Ouch, Vey!" Daing niya ng kurutin nitong pisngin niya. Ngunit sa huli ay nagtawanan na lang sila. Pagka-uwi, dala-dala niya ang bigat sa dibdib dahil sa pambabaliwala sa kanya ni Levi. Ang sunod niyang ginawa ay kinulit niya si Israel. Si Walter sana nalapitan niya ngunit naka-duty ito. "Saan ko ba siya makikita, Israel?" "Bakit hindi mo nalang tawagan, Bia?" Nakakrus ang brasong tanong nito, may ngisi pa sa labi. "Hindi ko nga siya makontak eh. May clinic ba siya o sa hospital talaga siya nagtatrabaho?" "Hindi siya nakabase dito sa Pilipinas, kaya kung saan bansa siya napupunta." Sumimangot siya. Mukhang wala siyang pagkasang makita pa ulit ito. Ay, ewan ko ba sa kaibigan mo, Israel. Kahit mga text messages ko, hindi niya sinasagot eh. "Miss mo na ba siya?" "Yes, no. Bakit ko naman siya mamimiss, no?" Napahalaka ito at hinawakan ng ulo niya. Bia, ang kulit mo para kasi sa hadya." "Magpinsan kami eh. Actually, nakita ko siya kahapon sa cafe. May kasama siyang babae. Kaso hindi niya ako pinansin." Tila nagsusumbong na sabi niya. "Hayaan mo na yon, ganun talaga yon. Anyway, alam mo ba yung BS Bar?" "BS Bar? Israel, hindi ako pumupunta sa mga clubhouse." "Levi truly chose the right woman." "Ha? What do you mean?" Nakasimangot yung tanong. "Just go, sasabihin ko yung kaibigan ko nandun ka." Giit nito at tinapik pa ng marahan ang pisngi niya. "Effective ba yan, Israel? Kakagating kita kung di." Pananakot niya na tinawanan lang nito. "Oo nga." Giit pa nito. Sumang-ayon na lang siya at sumunod. Napapangiwi pa siya nang makarating doon. Maingay ang loob ng BS Bar. May mga customer na abala sa pag-inom, tawanan at kuwentuhan, habang sinasabayan ng malakas sa tugtog ang masiglang ambience sa lugar. Mas gusto ko pa yatang hiyawan tuwing naglalaro kami ng volleyball. Hindi ganito, ang sakit sa tainga. Reklamo niya pero dumiretso pa rin siya sa counter. "Hi ma'am, what would you like to drink?" Magiliw na tanong ng guwapong bartender. Um, Napatingin siya sa mga alak na nakadisplay, pero hindi naman siya pamilyar sa mga yon. "Do you have any drinks that isn't too strong?" "Moscato po ma'am, matamis at hindi ganong katas ang alcohol." "Okay, yun yung gusto ko." Nakangiti niyang sabi. Hindi pa umiinit ang upuan niya nang marinig ang pagriring ng cellphone. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Levi ang tumatawag. "Levi, Nabitin sa erang tinig niya nang sumabad agad ito. "Nasaan ka?" Nailayo pa niya ang cellphone sa pagsigaw nito. "Hey, are you mad?" Kalmado niyang tanong. "Totoong nasa BS Bar ka nga." "Alam mo naman pala. So, why bother asking me, Doc Levi?" Nagtaas pa siya ng kilay kahit hindi naman siya nakikita nito. "Huwag kang aalis dyan, Aurebia." Mariin na sabi nito at pinatayan siya ng tawag. Maya-maya isinerve ng in-order niyang Moscato at nang matikman yon ay napangiti siya. Totoong hindi masyadong matapang ang inumin. "Hi there, gorgeous. Are you alone? Would it be okay if I joined you?" Lilingunin pa sana niya ang lalaking nagsalita nang marinig niya ang boses si Doc Levy. "No, she's with me. Back of Mon." Mabilis pa nitong hinawi ang lalaki na napakamot lang sa batok. "Why are you so being rude?" Kunot noong tanong niya rito. "Bakit? Disappointed ka? Gusto mo bang makasama yung lalaking hindi mo naman kilala?" Suplado nitong tanong. "Ang sungit mo talaga kahit na kailan, Doc."
Tumitig ito sa kanya. Black halter dress ang suot niya. Litaw na litaw ang maputi niyang balikat at mahahabang binti na mukhang dahilan ng pagsimangot ito. What? Your outfit is too revealing. Hinubad dito ang suot na itim na coat at pinatong sa hita niya. Hey, no need for this, Doc. Just call me Levi Aurebia. Alright. So, bakit mo ako iniwasan? Hindi ba sinasagot yung mga tawag at text messages ko? I'm busy. Halos 1 month kang busy? Mariin yan tanong. Alam yung nature ng trabaho ko, Aurebia. Gumaling lang ako. Iniwasan mo na agad ako. Napapairap na sabi niya at muli siya lumagok ng alak na mabilis naman itong inagaw. Hey, akin yan! Umorder ka na sa'yo! Inamoy nitong inumin niya at nang hindi pa nahusto ay inubos niya naman iyon. Dapat umorder ka na lang ng juice. Di ganito, may alcohol pa rin tong Moscato. Zeb, bigyan mo siya. Moscato, sir. Singit niya. Aurebia. May babalang sambit ni Levi sa pangalan niya. Umirap siya rito. Mosca, hey! Sigaw niya nang hawakan siya nito sa kamay at itinayo. Mabilis itong pinulot ang coat ito sa sahig. Doon tayo sa mas pribado. Ang dami nakatingin sa'yo. Malamig na sabi nito. Ha? Nang hinila na siya palabas, ay hindi naman siya nagreklamo pa. Dahil si Levi naman talagang dahilan kung bakit nasa BS Bar siya. Dire-diretso sila sa kotse nito. Akala nga niya iuuwi na siya nito, ngunit huminto sila sa isang parke. May mga nagtitinda doon ng street food, ice cream, popcorn, cotton candy at mga inumin. Anong ginagawa natin dito, Levi? Curious niyan tanong. Maingat siya nitong iginiya pa upo sa hood ng sasakyan nito. Mahulog ako, Levi ah! Kumalakak ito. Wear this. Kagat-labing sinuotan siya nito ng coat. Nagmamadali pang pumunta sa likod ng sasakyan at may kinuha doon. Ano yan? Wine and cookies. Ha? Bakit may ganyan ka sa kotse mo? At saan ka magaling ng bilis mo makapunta sa bar? Sinabi ba ni Israel sa'yo? Sunod-sunod niyan tanong. Dala ko ito kaninang umaga. And yes, on my way pa lang ako sa bar na sabihin sa akin ni Israel kung nasan ka. Tumayo lamang ito sa gilid niya at naramdaman niya ang braso nitong sa likod niya. Pinahawak nito sa kanyang wine glasses at nagsalin doon. Sasagutin mo na ba yung tanong ko kung bakit mo ko iniiwasan? Usisa niya. Nang akmang iinom na siya ay kinuha na naman ito. Levi, water for you. Nakangising sabi nito at saka siya binigyan ng mineral water. Sumimangot siya. First time ko pa naman sanang uminom ng wine. Bakit tubig? Nakainom ka na kanina, Aurebia. Sabi nito at pinisil ang pisngi niya. Pero huwag kang magpapakalasing ha. Ihatid mo pa ako pa uwi, Levi. Of course, 1 shot lang. Wika nito at saka kumindat. Dahilan ng pagbilis ng tipok ng puso niya. Bakit kahapon hindi mo ako pinansin? At sino yung babaeng kasama mo? Trabaho lang yun. To answer your question about why I've been avoiding you, it's because there was something I needed to prove myself. Matiim siya nitong tinitigan. What is it? Interesado niyang tanong habang ngumunguya ng cookies. What, Levi? I like you. At first, I thought I was just getting used to having you around because we were always together. Kahit doctor-patient relationship lang meron tayo. But I was wrong. Mas malalim na pala nararamdaman ko para sa'yo. Pinigilan niyang mapangiti, lalo na nang hawakan itong kamay niya. Why? Are you not allowed to fall for your patients, Levi? What if gusto rin kita? Agad siya nitong binitiwan na ikinisamangot niya. Hawakan mong kamay ko, malamig dito. Naiiling na sumunod naman ito at tumitig sa mga mata niya. Aurebia, don't stop yourself from liking me, Levi. I'm okay with us being like this for now. Magkaibigan lang muna tayo. Are you friend-zoning me, Aurebia? Nakangiwi nitong tanong. Hinawakan niya ito sa pisngi at matiim din siyang tumitig sa kumikislap nitong mga mata. At dahil nakaupo siya sa hudan sasakyan nito, medyo pantay ang mukha nila. Hindi siya nahihirapan na halikan ito sa gilid ng labi. Levi, hindi naman natin kailangan ng label.
Ang mahalaga, maganda yung samahan natin. Kung nagdududa ka pa sa nararamdaman mo, huwag mong madaliin ang sarili mo. Darating din yung tamang oras na sigurado ka na. Hindi natin kailangang i-rush ang relationship. Kung tayo talagang para sa isa't isa, darating din tayo doon sa tamang panahon. Saglit pa siya nitong tinitigan bago siya kinabig sa batok at masuyong hinalikan sa mga labi. Kusang yumakap ang mga braso niya sa leg nito at gumanti ng matamis na halik. But I want to be in a relationship with you, Aurebia. Bulong nito at muli siyang sinil ng halik sa mga labi. Sa loob ng 1 taon, hindi naging sakit sa ulo ni Levi si Aurebia. Kahit alam niyang may pagkamakulit ito, ni minsan hindi ito naging demanding sa kanya dahil kabaliktaran ang nangyari. Kadarating ko lang sa kondo mo, alis ka na agad? Malamig nitong tanong nang mapatingin sa maleta niya. I have a flight to Europe. I'll only be there for 2 weeks. Babawi ako, love. Hindi mo na sana ako pinapunta rito kung alis ka naman agad. Malungkot na sabi nito at saka naglakad na patungo sa pinto ng unit niya. Love, okay lang, trabaho naman yan eh. Hindi porket boyfriend kita may karapatan na ako mag-demand sa oras mo. A person's life is more important. That should always come first, Levi. Alis na ako. See you in 2 weeks. Ngumiti ito na hindi na umabot sa mga mata nito. Nagdalawang isip si Levi kung tutuloy pa ba siya sa Europe. Oo, trabaho niya yon. Pero nang makitang malungkot na ekspresyon ng mga mata nito kanina, ay parang gusto niyang saktan ng sarili. Agad na niyang tinawagan ng sekretary niya. Amanda, call the hospital in Europe and let them know I won't be able to make it. Para masabihan agad yung papalit sa akin. Also, cancel all my appointments for this month. Bye. Hindi pa ito nakakasagot ay binabaan na niya ng tawag. Nagmamadali niyang sinundan ng nobyang nakalabasan ng kondo niya, ngunit paglabas pa lang niya ay nakarinig siya ng mahihinang hikbi. Love, tawag niya rito na makitang umiiyak ito. Nang makita siya'y mabilis itong pinunasan ng mga luha. Sige, Mabilis niya itong hinapit sa baywang at niyakap na mahigpit. I'm sorry, this won't happen again. I will make it up to you. Please don't cry, okay? Hinalikan niya ito sa ibabaw ng ulo at hinagod pa likod. I just missed you, Levi. Hindi na kasi tayo lagi magkasama eh. Mahinang sabi nito. Bahagya siyang humiwalay at pinunasan niya mga luha nito. I love you. Huwag ka nang umiyak. Muli itong yumakap sa kanya. Bumawi si Levi sa girlfriend niya at hindi na niya laging inuunang trabaho. Ayaw niyang mawala sa kanya si Aurebia. Kaya pa niyang mawala ng trabaho pero hindi ang babaeng mahal niya. Hanggang sa nagdesisyon siyang mag-propose ng kasal dito, kaya palihim na siyang naghahanda at dinala niya ito sa resort na pagmamay-ari ng pamilya ni Nicholas. Maligo tayo mamaya ha? Nakangiting sabi nito. Kasalukuyan silang kumakain sa cottage. Magkatabing nakaupo at kanina pa silang magkahawak kamay. And wear something that's not too revealing, okay, love? Pangit naman kung magpapajama ako rito. Alright, isip mo yung gusto mo. Ako na yung bahala sa titingin sa'yo mamaya, Aurebia. Mahina itong tumawa. Okay, love. Sinipat niyang rilong pambisig. 30 minutes na lang bago magsimulang pakulo niya. Kinakabahan man ay naroon pa rin ang excitement. Pagkatapos ng dinner date ni Aurebia kasamang boyfriend niya, inaya siya nitong maglakad-lakad sa dalampasigan kahit ang plano niya ay mag-swimming. Ang ganda ng langit, love, oh. Anya rito. Yes, love. Tahimik silang nakatanaw sa kalangitan nang marinig niyang unti-unting paglapit ang tunog ng isang helicopter. May helicopter? Kunot noon niyang tanong. Naramdaman niyang unti-unting pag-atras si Levi, ngunit sa iba nakatutok ang kanyang atensyon. Habang papalapit ang helicopter, unti-unti niyang napansin ang mahabang puting banner na nakasabit sa likuran niyon. Nang tuluyan niyang bumaba sa sapat na taas upang mabasa, napahawak siya sa sariling bibig. Iisipin niya sana na may lalaki magpo-propose sa girlfriend nito, pero nabasa niya ang pangalan niya sa dulo. Nalaki ang mga mata niya habang pinapanood ang banner na dahan-dahang lumilipad sa ibabaw nila. Levi, what are you doing? Dahan-dahang lumuhod si Levi sa harapan niya,
Mula sa bulsa ng pantalon nito ay inilabas itong isang maliit na velvet box. Pagkabukas ito ay kumislap ang diamanting singsing sa ilalim ng mga ilaw. Wala pa man ay naiiyak na siya. Love, to be honest, wala talaga sa plano kong magmahal ng isang abelyera katulad ng mga kaibigan ko. Lalo nang mahulog sa pasyente ko. At ayokong magkaroon ng girlfriend na sakit sa ulo. Pero, kabaliktaran ang nangyari. Yeah, naging sakit ng ulo ka sa akin, Levi. Napahalakak ito. I'm sorry, love. But everything changed when I met you. Alam ko rin na masyado pang maaga. Pero hindi na ako bumabata. I want to spend every day seeing your beautiful smile. That's why I want us to take the next step. A bond that no one can ever break. Where I choose you for the rest of my life. And where all my love, my commitment, and my future belong to you. Aurebia Abellera Alarcon. Will you marry me? Yes. Yes, love. Yes, I will marry you, Dr. Levi Descaliar. Humihikbing sambit niya. Mabilis itong sinuot ang singsing. Humalik sa likod ng kanyang kamay bago siya niyakap at hinalikan. Makalipas ang mahabang preparasyon, tuluyan na rin silang kinasal sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Congratulations, newlyweds! Allergic sa abelyera pero nakasungkit naman ng isa. Natatawang komento ni Walter. What? Allergic? Tinignan niyang asawa niyan si Levi na tumawa lang din. Don't mind him, love. Sabi nito at hinaplos ang baywang niya. Narinig yun, parts. Love daw. Segunda naman ni Israel. Nagtawa na naman ang mga ito. Nakilala na rin ni Aurebia ang mga kaibigan ng asawa niya. Maliban sa asawa ng mga pinsan niya, sina Engineer Liam Carrion, Attorney Marcos Lasgano, at Nicolas Vallejo. Hey, tama na. Hayaan nyo na siya. Ganyan talaga kapag pinananan ni Cupido. Sapad ni Marcos. Napapalingon ito sa paligid na parang may hinahanap. Wala si Francie. May lungkot niyan sambit. Nagkatinginan sila ni Levi, ngumiti lang ito at umili. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa reception at doon nagpatuloy ang kasiyahan. Makalipas ang ilang taon, masaya na silang namumuhay bilang mag-asawa at nabiyayaan sila ng kambal na anak na pinangalanan nilang Levin at Lorelai. Mama Olivia, may daddy na po kami ni Kuya! Pagbibida ng maganda niyang pamangkin na si Quincy Faye. Anak ito ng pinsan niyang si Francie na ilang taong pinagtaguan sila. Nasa Italy lang pala. Kasalukuyan silang nasa living room at bisita nila ngayon ang kambal. Nakasama ang daddy at mami ng mga ito. Sinong daddy mo, lovey-dovey? Malambing niyang tanong. Pinaupo niya ito sa kandungan niya. Abala naman si Levi sa pagbabantay sa mga anak nila. 2 taong gulang na at sobrang likod. Si Daddy Marcos Descalal po, Mami Olivia. Nandun po siya kasamang Mami Francie ko. Sabay turo nito sa mga magulang. Hindi niya napigilan na matawa. Ay, naipasa na ni Fiancé ang korona niya sa anak niya. Tuwan-tuwan sigaw niya na ikinalingon ng asawa niya at ang pinsan niya ay ngumisilang. Nang tignan niya si Quincy ay nakasimangot na ito. Huli ka po, Mama Olivia. Oh, sorry lovey-dovey. Ang cute-cute mo talaga. Pero bulol ka naman. Pinisil niyang matambok nitong pisngi at pinupog ng halik. Come here, Felix Meru. Tawag niya sa isa pa niyang pamangkin na kakambal nito. Nang umakbang ito ay bumuntot ang anak niyang si Levin na ang lapad-lapad ang ngiti. Mama Olivia, ang clingy po ni Levin. Masayang sabi nito. Yes, lovey-dovey. Mana sa daddy Levi mo. Ay, dadaninong po namin siya, Mama Olivia. Pagtatama sa kanya ni Quincy. O sige, dadaninong mo na siya. Si Kuya Felix Colin po, Mama. Okay, lovey-dovey. Bago pa man makalapit ang pamangkin niya, ay hinila ito ng anak niya pabalik. Natatawang sumunod na lang ang Kuya Felix ito. Ate Via!
Agad na yumakap sa kanya si Francie at naipit sa gitna nila si Quincy. Mami naman, naipit niyo na po si Quincy Faye. Kawawa na po ako. Munting reklamo ng bata. Sorry anak, namiss ko lang tita Via mo. Sabi nito sa anak at saka hinalikan sa noo. Mama po, Mami. Mama Olivia, di ba po? Nakangusong tanong nito na tinanguan naman niya. Hinila niya pa upong pinsan niya at sinimungutan ito. Ang tagal mong nawala ha. Buti naisipan mo dumalo sa bahay namin kasama si Attorney Marcus. Sorry ate. At oo, sinadya ko nang bisitahin kayo para hindi ka na magtampo sa akin. Babalik din ako sa Italy. Wika nito. Why? Mas gusto mo ba doon, Francie? Porket marami kang dada ron? Ako po, Mama Olivia. Madami po ko dada. Pagbibida ng cute niyang pamangkin. Oh no, Quincy, doon ka muna sa daddy mo anak. Marcus, kunin mo anak mo, dali! Pero Mami, bibilang ka pa po kay Mama Olivia mga dada ko. Gusto ko bang marinig, Mama? Inosenteng tanong nito. Marcus! Tawag ni Francie sa nobyo. Daddy, ang bad po ni Mami oh. Di ba hindi niya po ako pinabilang noon, Daddy? Sumbong ni Quincy sa ama na makalapit at saka nagpabuhat. Francie, naaway mo na naman ang Quincy natin. Sabi ni Attorney Marcus saka hinaplos ang pisngi ng anak. Baby kasi, binilang mo na yun di ba? Doon kay Dada Nick mo. Nakalimutan mo pa nga si Dada Samuel. Lagot ka, alam na niya, wala ka raw gift sa kanya. Francie, sabay na tawag nila ni Marcus. Namumula na kasi ang mga mata ng bubuit hanggang sa umiyak na nga ito. Mi dispiace, Mami. Ce ne sono così tante, ce me ne sono dimenticata. Mi dispiace, Dada Samuel. Sei di nuovo il mio Dada numero uno. Napakurap siya nang marinig ang sinabi nito ngunit wala naman siyang naintindihan. Nakalapit na rin sa kanilang asawa niyang natatawa na rin. Attorney Marcus, pakitranslate naman ang sinabi ng anak mo, please. Wala ko naintindihan eh. Numero 1 lang. Nakangiwi niya sabi. Sorry, Aurebia. Wala rin ako naintindihan eh. Felix, come here. Pakitranslate nga sa amin yung sinabi ng kangambal mo, son. Tawag dito sa anak. Daddy. Mama Aurebia. Sabi po ni Quincy. Sorry po, Mommy. Ang dami kasi nila. Kaya nakalimutan ko na. Sorry, Dada Samuel. Ikaw na uli ang dada uno ko. Napatango siya sa sinabi ni Felix. Very good, Felix. Proud na sambit niya. Thank you po, Mama Aurebia. Nako, Parts, mag-aral ka na ng Italian. Sinik lang nakakaintindi kapag nagsasalita na ng Italian ng anak mo. Komento ni Levi. Ano pa nga ba? Tuwing umiiyak ang anak ko, hindi ko na siya maintindihan. Buti na lang matalinong anak kong lalaki. Proud na sabi nito at hinawakan sa ulo ang pamangkin niyang lalaki. Masaya siya para sa pinsan niyang may happy ending na. Mami, nauhaw po ako. Singit na naman ni Quincy. Wait baby, Ate Via, mangingialam na kami sa kusina niyo ah. Painumin ko lang tong pamangkin mong kinalimutan si Dada Samuel, kawawa naman. Mami! Francie, mariinis ang bit ni Marcus sa pangalan ng kanyang pinsan. Just go, Francie. Anya, sumunod ng mag-ama nito patungo sa kanilang kusina. Mommy! Mommy! Napalingon siya nang marinig ang maliit na boses ng anak niyang si Lorelai. Tumayo siya at binuhat ito. Yes, baby? Malambing niyang tanong. Ngumuso ito sa pintong pinasukan ng pamilya ng pinsan niya. Sige, susunod tayo sa kanila. Levin, ang kilingin mo kay Kuya Felix ha? Tugon nito at tumango. Nasa bisig ito ng daddy nito kaya nagawa niya ring halikan sa pisngi. Mommy loves you, my babies. How about me, love? Singit ang asawa niya. Naku, mahal din kita, Levi, no? Hinagkan niya ito sa pisngi na ikinalapad ang ngiti nito. I love you more, love, and I love this family. I will cherish and protect you for the rest of my life. Masuyo rin siya nitong hinalikan sa noo. Tara sa kusina. Anyaya niya at sabay silang naglakad na buhat-buhat nilang kambal. Ngayon,
Alam na ni Aurebia kung bakit siya na-injure noon. Hindi yun para wakasan ang pangarap niya sa volleyball, kundi para baguhin ang direksyon ng buhay niya. Dahil nung araw na yon, nakilala niya ang lalaking itinadhana para sa kanya. Doon niya napagtanto na may mga pangyayaring sa una ay akala natin ay puro sakit at pagkawala. Ngunit sa huli, iyon pala ang magiging daan upang matagpuan natin ang taong nakalaan para sa atin. Minsan, kailangang may masirang plano upang maibigay ng tadhana ang mas magandang kapalit. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!